Kung ikaw ay you've always wanted ng magandang buhay para sa pamilya mo, you feel very stuck sa iyong trabaho, sa iyong hanap buhay, parang walang way out. Isa ang suggestion ko sa iyo. Unahin mo kapatid ang Panginoon. Pag inuna mo kasi ang Lord, He will start to reveal yung talagang totoong purpose mo. Malay mo, hindi talaga yan yung gusto niyang gawin mo. O kaya naman, malay mo, through kung nasaan ka ngayon, meron siyang ipapagawa sa iyo. Pero kailangan kasi siya ang uunahin at siya yung masusunod. Yung kaparaanan niya, hindi yung sa iyo. Kasi kapag hindi tayo nag-surrender, like, you know, the way that I used to practice medicine, wala naman talaga akong pakialam. Kumbaga, gusto ko lang kasi may kita ako, no? Pero pagka kasi nasa Panginoon tayo, nababago yung priorities natin, right? And so sa akin, ang nangyari, ang priority ko talaga is expansion of God's kingdom. Ang priority ko talaga is masumpungan ng mga tao ang Diyos. Ang priority ko talaga is maramdaman ng mga tao na may nagmamahal sa kanila. The Lord loves them so much. Sometimes itong mga medical problems are just tip of the iceberg lamang. Pero ang totoo kasing battle, kapatid, is spiritual. So usually the people that I see here, kala mo diabetes lang yan, kala mo high cholesterol, gout. Pero sa ilalim pala nun, yung mas malaki na problema pala, spiritual lagi siya. So, nung panahon po na ako talaga nag-focus doon sa Lord, paano kanila makikilala through me? Paano ba ako magiging instrumento mo? Paano nga ba? Ang nangyari po, nung naging yun na talaga yung aking focus, hindi ko na iniisip kung paano yung kabuhayan ko. Basta ako, I'm here to do the Great Commission, spread the good news of the gospel. Kahit tayo nawalay sa Panginoon, ang Panginoon sobra tayong mahal. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak po, na kung sinong maniniwala ay maliligtas. That's the good news of the gospel. So when I started sharing that, when I started yung really caring for the people, mga kapatid, hindi ito aksidente. These are people that the Lord loves so much. Kaya nga, pinagkukrus niya yung landas, dinadala niya dito kasi may gusto siyang ipaabot. Ginagamit niya yung kanyang isang servant, ako yun. Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, ako'y tagapaglingkod lamang. At ito pa yung matindi dun. Ginamit niya yung isang servant niya na talagang, I call myself nga broken vessel, kasi sobrang dami kong pinagdaanan, sa sobrang dami kong kapalpakan. Sa pagiging broken vessel ko po, doon po talaga mas nagagamit ng Panginoon kasi He's using someone who's not perfect. Ginamit niya isang tao na talaga maraming pinagdaanan, marami talagang uno sa buhay, mga kapalpakan, mga maling desisyon. So, in a way, mas makaka-relate ako dun sa taong nakausap ko dyan sa dalawang upuan na yan, na nakakaranas ng pighati, nakakaranas ng anxiety, ng depression. Yun nga po yun, kapatid. Yung sabi ko sa iyo, amazing. Hindi ka na nga nag-focus dun sa pangkabuhayan mo. Ang nangyari pa, lalo kang binibless ng Lord. Alam niyo, ang Panginoon po, kapatid, hindi nagpapabaya.